Kinabukasan ay maagang nagising si Carmela, ganoon din si Heidelin ngunit nagmumuryot ito at nagpapakarga sa lolo Benigno niya, buong puso naman na pinagbigyan ng abuelo ang apo, at hinalikan pa nito ang sentido ng apo nang biglang nagtanong ito. Lolo, bakit hindi ko kayo kamukha ni inay, pero may kamukha akong babae na palaging pinapakita ni lola sa akin ang larawan, tuwing nadalaw ako sa kanila? Buong kainosentehang tanong nito sa ina at abuelo. Ay, si Tita Brianna mo yun anak, kapatid ng tatay mo. Patay mali siyang sagot ni Carmela sa anak, tinitingnan niya ang magiging reaksyon ng ama sa pagbanggit ni Carmela sa tatay nito. Kailan naman pupunta si tatay para dalawin ako, nakabusangot na tanong sa ina. Andito ako anak, biglang pasok ni Miguel sa nakaawang na pinto ng kusina, kanina pa pala ito nandoon at nakikinig lang sa pag-uusap ng mag-anak. Tumalon si Heidelin mula sa sofa at kaagad dinaluhong ng yakap ang tatay na kay tagal nitong inasam, mabuti po at umuwi na kayo tatay. Siguro tapos na kayo mag-aral. Sabi kasi ni Lola nag-aaral daw po kayo sa California kaya hindi kayo nauwi, dal-dal ni Heidelin sa ama. Buong higpit ding niyakap ni Miguel ang anak, nang tumakbo ito papunta sa kanya. Kaagad siyang yumuko para maabot siya nito. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam ng unang pagdampi ng katawan ng anak sa kanyang dibdib. Tila may kung anong bumundol doon at saka bumilis ang pintig ng kanyang puso. Ito siguro ang sinabi nilang lukso ng dugo. Hinalikan niya ang pisngi ng anak, at nang may bestahan ang wangis ng anak niya, ay masasabi niyang ito ay ang eksaktong mukha ni Brianna noong bata pa ito. Biglang kumirat ang dibdib niya at napahikbi sa kapabayaan niya sa kanyang mag-ina. Patawad anak, naging tanga ang tatay. Bakit po kayo umiiyak tatay, malungkot po kayo, usisa nito sa ama. Hindi anak, masayang masaya lang ako, nagtataka man ay tiningnan muli ni Heidelin ang ama, at ito mismo ang nagpahid ng luha ng tatay nitong nasa pisngi. Napangiti si Miguel sa ginawa ng anak at muling pinupog ng halik ang anak. Tahimik lang na nakamasid si Mang Benigno sa mga eksena ng apo, at nasa kusina para maghanda ng almusal. Ayaw niyang maging emosyonal sa harapan ng anak, kaya minabuti niyang magluto na lang, at sinali na sa hapag si Miguel. Anak, maghugas ka na ng kamay, mag-aalmusal na tayo. Halika na tatay, masarap magluto ang inay ng almusal at maganda pa ang inay ko. Muntik nang mas amid si Carmela sa kapeng hinihigop sa pinagsasabi ng anak, aba, at ibebenta na kaagad siya ng bulingit niya sa tatay nitong kakakilala lang nito, nailing na lang si Carmela, at pinanlakihan ng mata ang amang nagpipigil na hindi matawa sa banat ng apong Pilya. Nang tumapat ito sa anak ay bumulong ito, mukhang delikado tayo sa apo ko. Ipinagkakanulukan na kaagad sa tatay niya. Napanguso ang ama at kaagad nang sumunod sa anak na nagsasandok na ng kanin. Tatay, tabi tayo tapos subuan mo ako. Gusto ko ng hotdog at piniritong itlog, utos ni Heidelin sa amang di mapunat ang ngiti sa lobby. Oo anak, si tatay ang bahala sa'yo, susubuan kita. Pati si nanay subuan mo din tay, tapos ikas mo siya sa lips. Heidelin, may halong pagbabanta sa tinig ni Carmela, pinanlakihan niya ng mata ang anak at kaagad ay laglag balikat ito. Saan mo yan natutunan ha? Kay bata mo pa kung ano-ano ang mga pinagsasabi mo, sermon ni Carmela sa anak. Bumilib si Miguel sa asawa ng nakuha nito sa tingin ang anak na Pilya, mukhang sa mga Jimenez talaga nakuha lahat ni Heidelin, sa ugali at itsura pa lang ay kopyang-kopya, na-amuse si Miguel at nakikita kay Heidelin ang batang si Brianna noon. Pinanlakihan din ng mata ni Carmela si Miguel nang makita nitong tatawa-tawa sa sinabi ng anak. Tahimik lang si Carmela at ang ama, habang di naman mapigil ang kadaldalan ni Heidelin sa walang katapusan nitong tanong sa amang ngayon lang nakita. Tatay, ano ba ibig sabihin ng putok sa buho? Tanong nito kay Miguel. Hindi natuloy ang pagsubo ni Miguel sa pagkain at ibinaba na lang ang kubyertos. Bakit mo naman natanong yan anak at sino ang nagsabi sa'yo? Tay, sabi kasi ni Mildred, yung anak ni Aling Rodora na ayaw niya nakalaro ko si Mildred, kasi putok daw ako sa buho, sumbong ni Heidelin sa ama. Nagtagis ang bagang ni Miguel sa narinig na panlalait ng kapitbahay sa anak, at sa natatandaan niya ay ang Rodora na sinasabi ng anak, ay ang Rodora na anak ni Mang Artemio. Tiningnan ni Carmela si Miguel at nakita niya ang pagdilim ng anyo nito sa katanungan ng anak. Natapos ang kanilang almusal ay nagpaalam si Miguel kay Carmela at sa anak, may biglaan daw itong lakad,
hindi na nagtanong pa si Carmela at hinayaan na ito. Habang binabagtas ang daan patungo sa palayan ay nais magmura ni Miguel, ang kapal ng mukha ng babaeng iyon para sabihan ang kanyang anak na putok sa buho, makikita niya ang hinahanap niya. Kaagad hinimpil ni Miguel ang sasakyan matapos bumusina, walang lumabas sa bahay ng mga katiwala sa palayan. Kaya kumatok na siya sa saradong pintuan, nanlaki ang mata ng nagbukas ng pintuan, kaagad itong lumabas ng bahay at yumuko sa amo. Magandang umaga po Senyorito Miguel, bati ni Aling Vilma sa amo. Nasaan ang anak ninyong si Rodora? Aling Vilma, madilim ang mukha na tanong ni Miguel sa dating kasambahay. Sandali lang po at tatawagin ko, nakangiti pa nitong saad at walang kamalay-malay sa pakay ng amo. Isang nakangiting Rodora ang bumungad kay Miguel, pakending-kending itong naglakad papalapit sa amo. Ano po ang maipaglilingkod ko Senyorito? Tanong nito. Kailangan kasi namin ng bagong yaya sa anak ni Brianna, nabalitaan kong naghahanap ka ng mapapasukan kaya pinuntahan kita dito, nakangiting saad ni Miguel pero sa katotohanan, ay nais niyang pilipitin ang leeg ng tampelasang babae. Isang ngiti ang sumilaay sa labi ni Rodora at kaagad itong tumango, sige po, tatanggihan ko po ang trabahong inaalok sa akin ng pinsan ko sa Manila, mas mabuti pong nasa malapit lang ako para hindi ko po mamiss ang anak ko. Pwede ka nang mag-umpisa kaagad pero pansamantala, ay ihahatid ka ni Mang Serapin sa Manila para may kasama si Brianna sa pagbabantay niya sa anak niya sa ospital, iyon ay kung okay lang sayo. Sige po, walang problema Senyorito, nakaempake na ako at naibilin ko na si Mildred kay nanay. Si Mommy na ang bahala sa sweldo mo, at makakasiguro kang mas mataas iyon kaysa sasahudin mo doon sa dapat sana ay pupuntahan mo. Kaagad umalis si Miguel matapos ang sadya niya, ang intensyon niya sana ay kumprontahin si Rodora, pero nakatanggap siya ng text message mula sa ina, na gusto nga nitong kuhanin si Rodora bilang yaya ng anak ni Brianna, kaya hindi natuloy ang balak niya, pinigilan niya ang sarili kanina para maitago ang galit sa babaeng ng api sa kanyang anak. Hapon na nang bumalik si Miguel sa mga Ocampo, tuwang-tuwa ang anak sa pagdating niya at kaagad ito nagpakarga sa kanya. Karga tatay, inabot ni Heidelin ang kamay sa ama, at saka kaagad na nanguyapit sa braso ng ama. Nang may akap na ang ama ay sinamyo nito ang damit ng ama. Bango-bango ng tatay at ang gwapo pa. Hinaplos ni Heidelin ang muka ng ama at hinalikan ang pisngi nito. Napangiti ng napakatamis si Miguel sa tinura ng anak, mukhang hindi siya mahihirapan na suyuin ang anak dahil giliw na giliw ito sa kanya. Napangiwi si Carmela sa mga pambabala ng anak sa kararating lang na ama, kitang-kita ni Carmela kung gaano nanabik ang anak sa pagmamahal ng isang ama, kaya walang alinlangan itong nakipaglapit kaagad kay Miguel. Napawi ang ngiti ni Miguel nang tiningnan siya ng matalim ni Carmela at saka inirapan siya, tumalikod na ito para lumabas at hinayaan silang mag-ama na mag-usap. Tanaw niya ang asawa na nagtungo sa munting gulayan nito. Nahantad sa paningin mula sa kusina ng bahay ng mga ito, bit-bit ang anak na naglalambing ay sinundan ni Miguel ang asawa. Tatay, baba ako, tulungan ko si inay pumitas ng gulay na pang-ulam namin, matatas nitong pakiusap sa ama. Ibinababa ni Miguel ang anak at hinayaan na pumunta sa ina nito, kasalukuyang namimitas ng kangkong si Carmela at ilan pang mga gulay sa hardin. Napansin ni Miguel na mula noon hanggang ngayon ay tila sanay na sanay si Carmela na kumain ng gulay araw-araw. Matapos mamitas ng mga gulay ang mag-ina, ay bumalik na ang mga ito sa bahay at nakasunod lang si Miguel. Sinusundan niya ang galaw ni Carmela na walang pakialam sa kanya, samantalang walang paknat naman ang pagpapakyut ng anak sa kanya. Tinutulungan nito ang ina na tanggalin ang dahon mula sa tangkay ng kangkong. Nakamasid si Miguel sa asawang abalang nagluluto, hindi niya maiwasang tingnan ang balakang at ang pang-upo nito. Bakit tila mas naging maumbok ito, ang bewang nito ay medyo kumipot na. Kung ihahambing ang korte ng katawan nito noong dalaga pa ay mas gusto niya ang nakikita ngayon. Maybe because she has given birth to their child, that's why she is more attractive in his eyes. Napailing si Miguel sa kaisipan, pinagpapantasyahan niya ang asawang kahit gaano man ka-simple man amit ito. In some instances siguro kung wala ang anak sa kusina ay sinunggaban na niya ang asawa at niromansa. Pero, hindi niya pwedeng gawin ang mga gawain niya noon na halos gabi-gabi itong kaulayaw, mukhang magtitiis pa rin siya sa kanyang palad.
Sa wakas ay natapos na ang paghahanda ng hapunan ni Carmela at saktong 6:00 na, umakyat na rin si Mang Benigno na galing sa labas, kung saan ay inis-ikaso nito ang mga alagang baboy. Naghain na ng hapunan si Carmela at inaya na ang lahat na dumulog sa hapagkainan, isang maikling panalangin ang inusal bago umpisahan ang hapunan. Katulad ng dati ay tumabi si Heidelin sa ama at naglalambing na ito na nagpapasubo ng pagkain dito. Nagtitinginan ang mag-amang Benigno at Carmela sa inaakto ni Heidelin. Si Mang Benigno ay pigil ang tawa, samantalang si Carmela ay nakataas ang kilay sa mga pautot ng anak. Aba, noong di pa nakilala ang ama ay mahusay na itong kumain mag-isa. Dumating lang si Miguel ay nag-iinarte na ito. "Inay, gusto ko tabi kami ni tatay matulog ngayon ha," walang gatol na sabi ni Heidelin. Muntik mailuwa ni Carmela ang isusubo sanang pagkain, tinaasan niya ng kilay ang anak at saka nagsalita, "Saan naman natin siya patutulugin, maliit lang naman ang kwarto natin. Kung gusto mo, kayo ang magkatabi ng tatay mo, tapos kami ni Lolo Benigno mo ang magkatabi." Sinusukat ni Carmela kung ano ang magiging sagot ng anak sa kanya. "Ay paano yan pag gusto ko dumide sa iyo, inay?" nakangusong tanong ni Heidelin sa ina. Lumaki ang mata ni Miguel sa nalaman dumidede pa ang anak niya kay Carmela, ang laki na niyang bata. "Anak, big girl ka na, dapat hindi ka na dumidede kay inay," sabi ni Miguel sa anak. Pumalahaw ng iyak bigla si Heidelin, sa lahat pa naman ang ayaw nito ay ang pagbawalan siyang sumuso sa ina, kaya madalas tinutukso ito ng mga kalaro dahil sa kalagitnaan ng laro ay umuwi ito sa ina para dumide. Nabigla si Miguel sa naging reaksyon ng anak at hinaplos ang ulo ng anak. "Tahan na anak, bakit, ano ba ang nasabi ko?" at bigla kang umiyak pag-aalo ni Miguel sa anak na di tumetahan. Ayaw niyang pinagsasabihan na tumigil na dumide sa ina. Si Mang Benigno na sumagot sa tanong ng manugang, kinuha na nito si Heidelin at siya na ang nagpatahan dito. Kaagad natapos ang kanilang hapunan at si Carmela ay nagligpit na kaagad ng pinagkainan. Kaya ni minsan ay hindi pa yan natutulog si Heidelin sa mansion dahil ayaw mawala sa ina, si Carmela naman ang sumabat. "So, ibig sabihin hindi ka pwede dito?" walang emosyon na dagdag pa ni Carmela. "Eddie, doon tayo sa mansion," pahayag ni Miguel. "Aba, nakalimutan mo yata Mr. Jimenez. Hindi tayo okay, pinapakiharapan lang kita para sa anak ko. Mukhang hindi yata tayo nagkakaintindihan," mat-aray na sabi ni Carmela kay Miguel habang pinupunasan niya ang kamay ng towel. Napaawang ang bibig ni Miguel sa sinabi ng asawa, bigla niya itong niyapos mula sa likod at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. "Ano ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako, Han?" tanong nito kay Carmela. "Wala kang gagawin, hayaan mo akong mamuhay ng matiwasay. Kung si Heidelin ang inaalala mo ay huwag kang mag-alala, hindi ko siya ipagdadamot sa iyo." Kaagad na tinanggal ni Carmela ang braso ni Miguel na nakapulupot sa kanyang katawan, ayaw niyang medama ang pintig ng puso nito buhat sa kanyang likod. Ang init ng katawan nitong naghahatid ng libo-libong boltahe ng kuryente sa kanyang katawan. Ayaw niya ang nararamdaman na pagkasabik sa lalaking inabandona silang mag-ina. Sa madaling sabi ay ayaw niya ulit makipaglapit sa asawa. Ayaw na niyang muling masaktan at may iwan sa ere ng hindi alam ang naging kasalanan. Laglag ang balikat ni Miguel sa narinig na mga salita buhat kay Carmela. Nagpaalam na si Miguel sa anak na tinopak, hindi na rin ito nagpumilit na doon na siya patulugin. Dahil nagmumuryot na ito nang sinabihan niyang tumigil ng dumide sa ina, nagtampo yata ito nang pakialaman niya ang pagdidi nito sa ina kahit malaki na ito, napailing na lang siya sa anak. Mukhang sasakit ang ulo niya paglaki nito. Dahil bata pa lang ay may attitude na ito. Aba, mukhang isang Brianna na naman ang kailangan niyang ayusin sa susunod na mga araw. Wrong move yata siya. Hindi pa rin tumigil sa pag-iyak si Heidelin, nagtatampo ito sa ama sa pagpapapatigil nito sa pagdidi sa inay niya. May ugali pa naman si Heidelin na kapag napagsabihan, ay magmumuryot ito ng pagkatagal-tagal. Nang hindi mapatahan ng abuelo ay lumapit na si Carmela. "Tahan na Heidelin. Anak, bakit kasi malaki ka na didi ka pa din ng didi?" tanong sa anak na tumahan na ng nilapitan ng ina. Muli ay naiyak ang paslit sa tanong ng ina, pakiramdam nito ay ipinagkakait sa kanya ang kaligayahan na may akap ang ina, at masimsim ang pinakaasam na gatas. "Ayaw mo na sa akin inay," hinampo ni Heidelin sa ina. "Hindi naman sa ganoon anak, malaki ka na kasi, tapos nagagalit ka kung tinutukso ka ng mga kalaro mo na dumidede ka pa sa akin,"
pwede naman na uminom ka pa rin ng gatas, iyon nga lang ay sa baso ka na iinom, paliwanag ni Carmela sa anak na nakanguso pa rin. Baby pa naman ako di ba nagdidi pa ang mga baby sa mga inay nila, pangangatwiran nito kay Carmela? Oh, si Mildred, di ba kaedad mo lang, hindi na siya dumidede kasi big girl na siya. Ay, akap na lang si Heidelin sa kawalan ng isasagot sa tanong ng nanay, para sa kanya ay baby pa siya kahit 4 na taong gulang na siya. May biglang pumasok sa isip nito na ikinagulat ni Carmela, kung may kapatid na ako inay, hindi na ako dedede sa'yo. Ano, nabagan si Carmela sa kondisyon ng anak para tumigil na ito sa pagdede sa kanya. Nakatulog na si Heidelin na hindi pa rin pumayag sa sinabi ng ina kaya dumid ulit sa nanay ito, napabuntong hininga na lang si Carmela sa pagiging makulit ng anak. Kinabukasan, maaga pa lang ay ande na naman si Miguel sa kanila, hindi pa nagigising si Heidelin ay nakaantabay na ito sa tarangkahan ng bahay nila Carmela, tinaasan lang ng kilay ni Carmela ito habang si Miguel ay malaki ang ngisi sa asawa. Magandang umaga Han, bulaklak para sayo, abot ni Miguel sa isang pumpon ng dahlia kay Carmela, ngunit dinaanan lamang ito ng huli at inirapan pa siya. Napakamot lang ng ulo si Miguel at tiningnan ang pinto ng kwarto ni Carmela, buhat doon ay lumabas ang bagong gising na si Heidelin, kaagad ngumiti ang nakabusangot na bata at tinakbo ang ama. Tatay, hindi na ako didi kay inay basta may kapatid na ako, bungad nito sa ama, minuwestre nito ang kamay para magpakarga, kaagad naman tumalima ang amang pigil ang tawa sa tinura ng anak. Napalingon si Carmela sa anak na kagigising pa lang ay kung ano-anong pinagsasabi pinandelete nito at dahil doon ay inirapan ang ina, aba anak, mukhang ang aga pa yata, kung ano ng mga pinagsasabi mo. Hindi ka pa nga nag-good morning sa inay, seryosong saad sa anak na pilya. Good morning inay, bati nito sa ina, tinaasan ni Carmela ng kilay si Miguel na pigil ang ngisi, may nakakatawa ba Jimenez, diniin nito ang pagbigkas ng apelyido ng huli para malaman nitong seryoso siya. Tahimik lang si Miguel at ibinaba na ang anak para maasikaso na ng ina nito. Matapos ang almusal at kaunti ng pahinga ay pinaliguan ni Carmela ang anak, inaya pa ang ama nito na samahan siya sa paliligo. Tuwang-tuwa si Heidelin nang sa unang pagkakataon ay ang ama nito ang nagpaligo sa kanya, inilapit ni Heidelin ang muka ng amang hubad Barrow na, dahil isinampay nito ang t-shirt na suot para hindi mabasa ito, parang kinikiliti ang paslit habang may binubulong sa ama. Nag-appear pa ang mga ito sa napagkasunduan. Hinalikan ni Miguel ang anak at kinuha na ang tuwalya na nakasabit para pantuyo sa katawan ng anak. Binibihisan ni Carmela si Heidelin nang nagsalita ito, Inay, doon ako matutulog sa bahay ni Lola, walang gatol nitong sabi sa ina. Pero wala naman si Lola ngayon sa bahay nila anak, nasa Manila. Okay lang Nay, ande naman si Yaya Adela at Tatay. Sige, sandali, ihahanda ni Inay ang mga damit mo. Ihahanda na sana ni Carmela ang mga damit ngunit pinigilan siya nito. Marami akong damit doon inay, magpaalam ka na lang kay Lolo Benigno, saad ng ina, nagpaalam si Heidelin sa abuelo at wala naman tutol ang huli, kaya tuwang-tuwa ang paslit, 10:00 pa lang ng umaga ay umalis na ang mag-ama, at nagkasundo si Miguel at Carmela na isa sa uli si Heidelin kinabukasan. Maraming bilin si Carmela kay Miguel kung paano aalagaan ang anak, at pulos